Since 2018 kay Lieutenant Colonel Gilbert Umbos, ang aming battalion commander sa 60 IB, yung encounter ko doon sa kanya doon sa may sa area ng Laak pa rin sa Barangay Kapatagan. Ang nangyari doon, dito kami nag-insert sa may Tadok at nag-link up kami sa isa ka platon na pinumunuan ni Captain Atinsa. That time na yon, pagtapos namin link up, doon kami na sa Barangay Tatok na consolidate, nag-ipon. Kaya kinabukasan, mga alas 3 ng madaling araw o alas 4, nag-move na kami. During that time na yon, ang unang nag-move yung platon ni Sir Atinsa. Tapos yung pangalawa, yung sa akin. Nang time na sumusunod kami, nasaag kami. Nawala. Sabi ko sa lead scout ko, wala na to sa nawala na tayo. Kaya pinatawag ko ang lead scout kang guide kasi sabi ko wala na to. Nasaag tayo, balik. Bumalik kami sa may junction at doon kami sinundan namin, may nag-scouring kami, sinundan namin yung trackings at doon nasundan namin yung trackings ni Sir Atinsa, yung platon niya. Kaya pagdating ng araw na yon, naka-connection na kami, nagbato ang battalion S3 namin na during that time na si Captain Roldan, major na ngayon, nga yung info, yung kalaban, nasa dating yung hinarboran ni Sir Atinsa. Kaya ang ginawa namin, ang yung dating hinarboran niya sang Bravo, gindikitan, ginassault namin, ginclear. Doon sa may area ng Lower Dalimdim, Barangay Naga, Davao de Oro. Yung time na yon, siyang na-clear namin yung area. Siyempre, after nang na-clear, nag-ipon. Then, ito si Corporal Campos, sabi niya, ay sir, salamat sir na naka-combine tayo sir. Kusog na ni sir, kasi Ilunggo man ko. During that time, si Late Campos, 60 gunner. Kami, nag-usap-usap. Tapos habang magpapahinga kami, nakita ko naman yung itsura ni Sergeant Campos. Sabi ko, Sarge, yung yung itsura mo, parang gablard ka, ingat ka ha. Mag-ingat ka, gablard yung itsura mo, hindi na Kaya sabi ko, sinaway ko yun. Sinaway ko siya nga, mag-ingat ka ha, nakikita ko parang ang itsura mo nag-blurred na. Kaya time na yon, nag-move na kami, nagdandahan, mga 300 meters sa Ginarbo, kami ang first platon na naguna doon sa Winkler yung area, bumaba na kami. Yung sa sobrang grabe ka secured, may nakita kaming dalawang sibilyan. Sabi na-hold namin, dinala namin, kinausap namin ng maayos. Sabi nahuli namin na sibilyan. Ano napansin niyo dito sa paligid? Yung kinausap namin na, sir, may napansin kami doon sir ba? May mga baril din sir. Sabi ko, anong mga baril nila? Hindi man pareho sa inyo sir. Then may cellphone man ko, pinakita ko yung AK-47 na ito ba? Yes sir, yan sir. And with the instinct on that, tumawag din ako kay Sir Atinsa, nga sir, sir, may na-hold kami dito nga dalawang sibilyan, nga may nakakita sila doon sa unahan natin sir, nga may nagdalang baril na AK-47 sir.
Kaya si Sir Atinsa, tinawagan niya yung si Battalion S3 nga may na-hold kami nga 2 sibilyan. And then, advice ng S3 nga dikitan. Pagdikit namin doon sa area, sinabihan ko na din yun. Siyempre may dala-dala din na ako ng anting-anting. Sinabihan ko din yun nga, okay, ingat na tayo kasi may signals na to. Una, nawala tayo sa pag-insertion natin, nasaag tayo. Pangalawa, yung ito na, with the confirm na may nakita isang 2 sibilyan. Tapos, yung pagsunod na namin, tinuro ng 2 sibilyan nga, sir, nandyan sir sa may, sir, sa may kubo dyan, sir. Nandyan po sila, sir. And then, with the approach, kinausap ko ni Sir Atinsa nga, anong plano natin, Bok? Sir, may dalaman tayo, sir, nga mortar. Ili natin muna. Tapos, in case nga may encounter dyan sa high ground na yun, sir, magpaputok tayo, sir, sa mortar, sir. With the right portion para ma-demoralize yung isip, mawala yung focus ng kalaban. Kaya with the intel gathering, ang alam na namin yung babanggain namin yung PBC-4 na sinasabi nilang pulang baganing command. Nga kung sa atin, yung mga elite forces ba? Yung sa atin, yung mga scout ranger sa atin, mga SF, mga LRR. Yung sa kanila, yung tawag sa kanila yan, yung PBC-4, yung pulang baganing command. Kaya, pagli namin ng mortar at sabihan ko na yung team leader doon nga in case nga ma-encounter dyan, magpuputo ka na lang dito sa right portion. And then, umangat kami konti, magdandaan na. Yung lead scout ko nga si Ranger Sosa nga 901. Yun na yung ang lead scout ko. Tapos yung key tree gunner ko nga si Ranger nalimutan ko kung sino yung mga ranger, yung kauban ko during that time, hindi pa ko yung ranger. Lead scout ko, ranger. Yung gunner ko, ranger din. Tapos, parang 3 sila nga ranger. Kaya pagdikit namin dun sa high ground, nagsinyas na yung, nagsign na si Ranger Sosa. Sir, as the word, positive. Kalaban. And then, with the instinct, ang galawan, doon ko nakita, yung galawan ng ranger, kahit apak, hindi mo marinig, dandahan, nag-pass the word nga may kalaban, sir. Nakaabot din ako. And then nakita ko sa area, nagkaman ako, nag-sign ako ng skirmish para yung kalaban nandun man sa harapan ng kalaban. Tapos nakadandaan na, naka-skirmish na. Tapos nakaposisyon na. Pagkita ko nakaposisyon ng kalaban, nakaposisyon na kami. Tapos yung kalaban parang hindi pa niya alam na nagamaneuver na ang scout platoon ng 60 IB. Doon na nagtawag ako kay Sir Atinsa na, sir. Nakaposisyon na yung scout platoon. Ang kalaban, sir, nandito lang sa amin harapan na 5 meters lang, sir. Hindi pa kami na-compromise. Nadikita na namin, sir. Tapos, ang sabi ni Sir Atinsa nga, sige, susunod ako dyan, aakyat kami ng isang platon ko. Sir, i-engage namin to, sir. Pag-engage na namin, pukpukan na, pakpapapak. Habang nagapukpukan kami, nagamaneuver na ang Bravo. Yung platoon sergeant nila nga si Master Sergeant Palermo. Sumigaw na nga, baka putukan nyo ko dito. Which is si Master Sergeant Palermo nga 837 ang cell number, nakuha niya ng high ground. Nakuha niya ng high ground. Kaya dahil na-prevent doon na portion na yon, hindi na kami nakaputok doon kasi nandun na siya. Nakuha niya na high ground at naka-recover na siya. Kaya nag-focus kami dito sa may right portion. Kaman ako nga volume fire. Tapos yung kalaban pala nagmaneuver.
maneuver. And then habang nakaakyat na ang Bravo, nakaposisyonan din ang Bravo, ito si nagkaman ako na scout platoon 60 IB assault. Pagkaman ko nga assault, ito si Sergeant Campos sumabay sa akin. Sumabay. Ang dala niya 60 machine gun. Sinabihan niya. Inausap niya yung kita ko talaga yung sinabihan niya nga. Sumabay ka. Sinabihan niya yung baril niya na sumabay ka. Habang nag-assault kami, gapukpukan na. May pumutok sa giliran sa may portion ng kubo doon. Pagputok, pak. Kita ko talaga nga si Sergeant Campos natumba. Nagsigaw ako nga, i-recover niya si Sergeant Campos. Nakita ko talaga yung, gumagalaw pa yung katawan niya, lumalaban siya. And then, parfight pa rin. Parfight. Parfight. Yung radyoman ko nga si Sergeant Rotelo, nagkaman nga, sir, dumapa ka, sir. Kasi ikaw ginampunteriya. Singko, hindi, i-assault natin to. Habang nag-parfight, na nakuha na namin yung portion doon, naka-recover na namin yung portion doon high ground, yung kalaban pala nag-maneuver, kapukpukan. Nang nakuha ko ng high ground, doon ko na-clear ang high ground, at doon din nag-request ang isa ka platon ng Hoitzer na isang isang putok. Kaya pagputok ng Hoitzer doon sa area na tumahimik. And then assault na kuha na namin ng porsyon, na recover namin ng area. Nag-scouring namin. Pag scour na, nakadikit na kami doon. Doon ang result doon na habang singgo i-recover si Sergeant Campos. Yon, nakita ko nga si Sergeant Campos na tamaan dito at dito lumabas. Kita ko talaga yon nga yung parfight namin na kung gaano ka reaction sang mga trupa. Nakita nila nga kung paano nag-react din ang mga officer or yung platoon leader nila. Sumabay din ang trupa. Kaya nakita nila nga kaman nga assault. Yun na nangyari doon, nag-request kami ng habang scouring sa area, nag-request kami ng sa Tug 11, andun din na yung yung katawan ni Late Campos nakarga doon sa tapos dinala sa Panakan. Kaya ang result doon, naka-recover kami ng 11 assorted firepower or yung mga matatas nga baril. During the time ng aming battalion commander nga si Lieutenant Colonel Gilbert Sir Ombos. Sir, yun na yun, the result. Pag scouring, ang posisyon namin agad, naka-tricantos, triangle. Triangle agad, para to the safe sa trupa. Kaya ang pag-scouring namin, yun ang namin na-recover doon, sa area na yun. At sa platon ko, walang nangyari, may namatayan sa akin platon. Yun lang, sa isang platon lang nga natamaan nga si Sergeant Late Campos. Kaya ang masabi ko doon na sa aking platon nga after ng encounter doon, tinanong ko agad na kamusta yung trupa? Tinanong ko yung platon sergeant ko, kamusta ang trupa? Sir, kumpleto sir, okay sir. Okay. After ng parfight, yun na yun sinano ko, nga to check your men. Kaya nga, yan, ang values doon, isa ka platoon leader, yung buhay ng tao mo. Lupit 11. Yung previous encounter mo, 8 body counts. Ito, 11 high-powered firearms. Kasi ang score,
trabaho kasi namin sa warfighting talaga, ang bilangan ng accomplishment kasi either terrain-based, kuha namin yung kampo, nung kami mga MI, ganyan. Pero sa NPA, kadalasan talaga ang score ay nagbibilangan sa higher-powered firearms. Yes po, Minimum gold cross yan. sir. Sir? Minimum gold cross ka dyan. Yes, sir. Gold Cross din ako dyan, sir. Pero na-recommend ka ulit ng DCS dyan. Gold Cross lang po, sir. Gold cross lang. Yes, sir. Bali po, sir, yung result din, sir, meron kami na-capture dito, sir. At inayos namin yung napaw namin. Yung sugat niya, nilagyan namin ng, kasi siyempre, meron kaming first aid na mga gamit, yung mga paraphernalia. Nilagyan namin ng bandage, namin, inayos. Meron kaming time na yun, sir, na-capture namin. Tingnan mo. Yan ang professional na sundalo ngayon. Ngayon, talaga, dahil pagkatapos ng gera, kung may casualty, talagang kami pa mag-aalaga, kami pa magbababa sa ospital, pero just 30 minutes ago, kabarilan mo yan, di ba? Yes, pero inaalagahan talaga namin. Yan yung madaling mag-switch from warrior to somebody who cares sa kapwa-tao. Yan yung ginawa ni na Captain Lerona. Pero yung kanya kasi medyo mainit talaga sa labanan tong si Ranger Lerona ba? Siyam. Sabi nga, sir, 5 episode lang tayo. Pero sabi ko, sige, mga warik-warik mo na encounter. Kasi sa karamihan kasi ng ini-interview ko, ang kinukwento lang nila yung marami silang recover. Pero sabi ko kay Captain Lerona, sige, magkwento pa siya na yung walang recover, pero bagbagan pa rin. O sige, brother, isa pa. Yes po, sir. Yung during that time din, sir, yun sa Barangay Malinaw, sir, ng Lagpa rin yan, sir. Davao de Oro. Gin-insert kami dito, sir, sa may sir, portion ng Barangay Del Monte during that time yun, sir. Insertion kami doon, sir. And then, sir, pag angat namin na portion doon, sir, malapit na kami sa Barangay Malinaw. Kami, sir, napansin ko, sir, na yung barangay na yun, sir, walang tao. Kunting, sabi ko, kay observan ko, sir, siguro walang tao to, Kidikit tayo. Sa unahan, sir, sir, nakuha namin yung kampo ng NPA. Pagkuha namin, scouring kami sa area, fresh pa, sir. Fresh pa. Sabi ko, fresh to, yung nila, yung tracking sila, basa pa. Tapos yung portion. Tawag ko kay Istre, sir, nga, sir, nakuha na namin yung kampo, sir. At based on my sir, observe dito, sir, bago pa, sir, na basa-basa pa, sir, yung mga trackings nila, sir. Kaya ang advice ng Istre, sir, nga sundan. Pagsunod namin, sir, mga sir, mga 300 meters, doon na, sir, may nakita kami doon sa portion, high ground. High ground, sir, naka-high ground yung kalaban. Yeah, in that portion dun, sir, meron kaming naka-reserve, sir, nga Howitzer. Request ako kay Sir, kay Sir Kanitan, nga, sir, may present location dito kami, sir, tapos yung kalaban, sir, nandito po, sir. Request po, sir, nga request ng Howitzer, sir. On that na nangyari dun, sir, nag-maneuver yung Howitzer, sir, nakaposisyon na. Yung isto pa yun, sir, si Sir Diana. Ang unang putok doon, sir, ang nakaunang unang hatak sa Howitzer yun, sir, si Sir Diana. Kaya yung nakaposisyon na kami, sir. Pag unang 1 battery, sunod-sunod yun, sir, pagbag. Nagpanik na, sir, nakita namin sa bino. Tawag si Sir Kanitan nga, anong nangyari sa area? Sir, nagapanik yung kalaban, sir, na sir, pasok, sir, sa objective ang una, pangalawa, 3 putok. Pakpak. Sir, I recommend na, 3 putok pa, sir. Nakaabot yun, sir, ng 12 kaputok. Putok. Tapos, sir, yung mga kalaban, sir, nag-iwawalay sila, sir, nagwatak-watak, nagkalat-kalat. Kaya ang ko doon, sir, request ko doon, sir, na stop na. Para i-assault na namin.
Pag stop na sir ng sir, assault namin, daming na mga war material na naiwan doon sir. Kaya doon sir, yung encounter ko doon sa Malinaw sir, yun lang sir ang nangyari na pabagbag ko sir ng huwit sir. Gaano kasaya ang Early lab ko yan sir? magpahawit sir ng magpapulan ng bomba. Yan yung lab ko na ginagawa nung ako'y CEO eh. Pero ano yung masaya dyan sa pagpabagbag ng bomba? Masaya doon sir, yung demoralize na yung kalaban sir. Hindi nila alam kung saan sila pupunta. Nakikita ko sir sa Baino. Na unang bago sir. Bago pagpitik ni Sir Diana, tatawag sila nga, ganyan, unang putok. Pasok sir, pasok! Ako man ang umawak ng sir, yung Harris, tapos ako yung nagabay, no? Pasok. That's sir. Galing naman nung mo, kasi minsan kasi i-adjust mo talaga pa yan eh. Swak ka agad. Pasok sa agad sir, pasok sa objectives. Pasok sir. Kaya sir, doon ko siya nakita nga, demoralize talaga sir ang kalaban sir. Hindi nila alam kung saan sila pupunta. Oo. At saka sinasabi ko lahat ng tenyente kausap ko ngayon, yun, i-master nyo yan, ay ang saya-saya ng gera. Hindi kayo yung pa-assault na yung tipong warat-warat yung, pero ganun kasi ang laban eh. Warat-warat yung kalaban dahil sa 105 na with sir, that's the beauty of war. Yes po sir. Masaya yun, di ba? Yes po sir. Kaya sa barili mo isa-isa, birahin mo na 105, saka ka mag-finishing. Yan, yes, ganun ako nung siya. Yes, pero itong mga encounter mo na ganito, nahihinog ka na, dahan-dahan di ba? Yes, sir. Na? Alam na sir yan, kung paano yung focus, paano mo kontrolin yung trupa, tapos in case na firefight na, alam mo na kung anong gagawin mo. Huwag kang magpanik bilang isang officer at bilang platoon leader. Huwag kang magpanik sa nangyari na yan. Presence of mind at advantage. Lagay mo sa advantage ang trupa. Isa-isahin natin yan kasi yan yung mga matitindi. And ito magiging tulong muna sa mga future lieutenants and of course, kung sino pa magiging magpapanghahas na maging warrior din katulad natin. O sige. Yes, sir. Ano mga techniques para hindi magpanik during bagbagan? Una sir, no? Kapag oras nga bagbagan na sir, ang gagawin mo dyan, ikalma mo sarili mo. Tapos tingnan mo yung area. Kung malugi ka dyan or lamang ka. Always think nga lamang ka palagi. No? Kaya pag posisyon mo sa trupa na lamang ka, instinct nga kung mayroon kang mga supported katulad sa wheelchair or sa mga helicopter po sir. Kaya bilang sir, presence of mind talaga sir. Ano bang sounds ng battlefield? Di ba? Kasi ang presence of mind medyo nawawala pag medyo bug, di ba? Pero technique kasi ng good commanders, I'm not saying isa ako doon, hindi rin. Kumbaga cool na cool din lang sa gera. Pero kailangan kasing i-detach mo yung sarili mo pag gano'n, di ba? Yes, sir. Hindi yung nagre-react ka sa lahat ng putok. Sige nga, techniques. Yung sa akin doon sir, nga habang ga-encounter sir, yung ipakita mo sa mga kasama mo sir nga trupa nga busis ng officer ang lakas. Command. Ga-command ka. Ganito. Gamandit ka sir, mag-utos ka. Ganito. Platoon sergeant. Team leader, doon ka. Diyan makita nila sir nga comfort yung trupa sir. Kito magaling to si sir magdala during sa firefight. Kaya nga sir, talaga yung sinabi nga sir nga cool ka lang, simple lang. Yan ang ko sir yung pang 5 ko na encounter sir, parang easy na sa akin sir. Kasi yung voice of command kasi yan ramdam din ng mga tao mo sa boses mo kasi kung yanig ka na mararamdaman naman nila Yes, sir. Kung yanig ka na, pero kung yung sigaw mo buong buo, maneuver left, maneuver right, assault, huwag aatras, hold the line. Kung buong buo yung boses mo at naririnig niyan, yan yung confidence na yun yung kaya mas mahal ng kaunti yung sweldo ng mga officers dahil dyan, di ba? Yes, sir. Dahil expected of you na klaro yung command. Yes po, sir.
Diyan napatunayan mo, di ba? Yes, sir. O sige, pasalamat mo naman sa mga 105. Mga howitzer naman. Sa malaking tulong sa na Opcon na ang mga howitzer dito, yung mga pub nga nag-support during that time. Malaking tulong at malaking pasasalamat ko during that time na yun, sir, dahil malaking talagang impact sa kalaban. Sinasabi nilang King of the Battle, totoo yun, sir. Snappy, Episode 3 ni Captain Lerona, Warrior of 60 IB.